Magandang araw sa ating lahat. Wherever you are in the world, I'd like to welcome you all to the very first episode of Kwento ng Pag-asa, the Circle of Hope podcast. This is our safe space where we keep hope alive. Ako nga pala si Mike Shimamoto, and I'm honored to also welcome my partner for our very first season of Kwento ng Pag-asa, Circle of Hope Kaloob Supervisor, Jill Tan. Hi, Jill. Hi, Mike. Hi, everyone. Welcome to our podcast. So, Circle of Hope is actually celebrating the 10th year anniversary this year. Oo nga. Sobrang bilis ng 10 years ng Circle of Hope, and I think it's just fit na ngayon, i-share na natin yung mga kwento ng pag-asa sa mga nagpa-follow sa atin sa Circle of Hope. And one of the things na you will learn here in our podcast is yung principles ng Circle of Hope. Okay? So, tatlo sila. Okay. Loob, Okay. kapwa, saka diwa. Diwa. Okay. O, ito yun. Narinig ko na siya actually, Jill. Pero ano nga mag-ibig sabihin ng loob, kapwa, diwa? Okay. So, hindi ko masyadong ma-explain, pero i-Englishin ko siya. Okay, sige. Okay. So, ang loob ay inner awareness. Ang kapwa ay compassion. At ang diwa naman ay for community well-being. Okay. And ang mag-explain sa atin ay our very special guest that we will be introducing. Our very first guest is one of the co-founders of Circle of Hope. And what a way to mark this milestone. Ilan sa mga pag-uusapan natin sa episode na ito ay una, paano nga ba nagsimula ang Circle of Hope? Bakit nila ginagawa ang kanilang ginagawa? Sino-sino ang mga taong nasa likod ng tagumpay ng Circle of Hope at paano ba ito naabot ng organisasyon? Yan at iba pang mga discoveries ang ating malalaman sa kauna-unahang episode, ito na talaga Jill, ng Kwento ng Pag-asa, the Circle of Hope podcast. Yes, sige. Pero before we go there, Mike, we would just like to thank the people and the organizations who made Kwento ng Pag-asa possible. Bloomled is a proudly Filipino company delivering high-quality LED walls and digital signage displays in the Philippines. They offer the best LED wall prices with top-tier quality. From indoor LED walls to outdoor LED display screens, Bloomled is trusted by local and global brands alike. Experience world-class LED technology with local expertise. Choose Bloomled. Happy birthday to you. Straightforward is celebrating its 10th anniversary this year of 2025. 10 years of boundless living, rooted in the philosophy of boundless basics. At Straightforward, they're not just a fashion retailer, but they craft fashion that serves as a canvas for limitless existence. Their mission is to ease the journey towards your best life, one outfit at a time. Kwento ng Pag-asa, the Circle of Hope podcast is excited to partner with Straightforward as they continue to help you live boundlessly. Tailored Projects helps high-performing decision-makers unlock new levels of growth for their companies through reliable and innovative brandwear. Unlike conventional suppliers, they infuse every project with their personalized brand of service, quality designs, and their deep supply chain to deliver brandwear that stands out and leaves a lasting impression. 3J Plastic World and Manufacturing Corporation is a plastic manufacturing company that specializes in durable houseware products for nationwide distribution through the network of the leading department stores, supermarkets, and major wholesalers. Utilizing recycled materials for the majority of their production processes, rest assured that all 3J Plastic World products are durable, reliable, and high quality. Walang tapon, tibay na maaasahan, at tumutulong sa kalikasan. Alright, so simulan na natin ang kwentuhan dahil super excited na tayo. Ako rin. Ang ating special guest for our pilot episode ay uupo sa ating tinatawag na Hope Seat. Hope Seat. Of- Wow, okay. So ang ating Circle of Hope co-founder, please welcome Mike
Doc Javi. Hi, Doc Javi. Maraming salamat. Sobrang kinikilig ako na nandito tayo magkakasama, magkikwentuhan tungkol sa Circle of Hope. Ang kilis ng panahon. We'd really love to know, so paano nga ba nagsimula ang Circle of Hope? Ano yung naging inspirasyon nito? Oo. So, 10 years ago, isa kaming mental health team sa MedMom dati at nalaman namin na merong pangailangan sa PGH, sa Philippine General Hospital, ng mga teen cancer patients na nawawalan ng pag-asa, nade-depress, nagiging anxious sila tungkol sa pinagdadaanan nila. Kasi mabigat yung cancer at nagaling sila sa mga pamilya, mga komunidad na kulang din yung resources nila. So, talagang they feel na it's such a big burden sa kanilang pamilya, yung pagkakasakit nila. So, gusto naming tugunan yun. Ayaw naming maging mag-isa sila sa pinagdadaanan nila. Kaya, sinimulan namin itong Circle of Hope. So, ayaw niyong maramdaman na mag-isa sila, Doc. Pero, I'm very curious, kayo, bakit niyo naisipang gawin ito? Ano yung nagtulak sa inyo na of all the people who were involved, bakit kayo yung took on this challenge? Well, may mga mental health needs yung ating mga teen cancer patients at mahirap mag-access ng mental health services sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo, no? So, gusto natin kung ano man yung na-access ng ibang bahagi ng komunidad, na-access din nila. So, importante na kung sino yung may kailangan, naaabutan talaga ng support na kailangan. Saan nga ba nanggaling yung pangalan na Circle of Hope? Paano nyo ito nabuo? Oo, yung inspiration ng Circle of Hope, dahil nagsimula tayo ng 2015, yun yung time na narinig din namin yung nangyayari sa PGH. Pero natatakot din kami, kaya ba nating simulan tong programa na to at handa ba tayong ituloy-tuloy siya? Nung time na yon bumisita si Pope Francis dito at nanonood kami at si Rod ang isa sa ating mga co-founder at narinig namin yung sinabi ni Pope Francis na kung sino yung nasa laylayan, nasa parang dulo ng circle, yun yung kailangan nating abutin. Kaya naisip namin, circle tayo. Circle tayo kasi yung pag-asa, mararanasan lang natin kung may pagkakaisa, may solidarity tayo at napapakinggan natin kung sino yung walang boses. So yung Circle of Hope, talagang nag-speak siya dun sa heart ng mission natin, which is mabubuhay lang yung pag-asa kung meron tayong compassion para sa isa't isa. Kayo po ba yung nagsimula? Was it just you at the start or were there people that you were working with nung panahon na yun? Oo, ang Circle of Hope ay circle through and through sa pagsisimula at hanggang ngayon, nakasalalay talaga siya sa pagsasama-sama. So, hindi ako mag-isa. I am a co-founder, pero may iba pa tayong co-founders na tumulong magsimula, may mga tumulong financially din na nagbigay sa atin ng punla para masimulan yung programa. At meron tayong mga interns na nagsimula rin para matupad natin yung mental health program na gusto nating mabuo. Circle of Hope, binibigyan natin ng access yung mga hindi normally nakakaroon ng pagkakataon to access mental health. In your own words, ano ba ang nakikita niyong mission talaga ng Circle of Hope? Ang bukod talaga, ang puso talaga ng Circle of Hope ay yung pagiging komunidad. Parang yun talaga yung teknolohiya sa likod ng mental health is connection. Dahil yun yung ibig sabihin ng pagiging tao natin na nahahanap natin yung ating kahulugan, yung ating purpose, yung ating pagkakaisa dun sa ating connection. Napakahalagang bagay yun sa ating mental health. So yun, Doc Javi, yung kapwa, no? Yung compassion. So aside from mental health, what we also provide is that community na hindi sila nag-iisa. Right. And meron silang mga kasama sa pinagdadaanan nilang very, very challenging times of their lives. Tama. Na ang mental health ay hindi individual journey. Collective journey siya. Walang self-care na hindi kasama ang community care. Kailangan bahagi ang community care ng self-care at ganun din. Bahagi din ng self-care ang community care. Wow. Ang ganda ng pagkasabi niyo, Doc Javi. I think karanasan naman talaga natin na hindi tayo namumuhay na mag-isa. Pero hindi ko ma-imagine kung ano kaya yung karanasan ng ating mga first beneficiaries. Paano niyo nakita na yung community na sinasabi niyo, how does it
actually come into play? Actually, Mike and Jill, ang nakakabighani sa journey ng Circle of Hope, pumunta tayo para makilala yung komunidad, para tulungan sila. Pero, ang dami-dami nating natutunan sa community. Yung mga teen cancer patients natin at ang kanilang mga magulang, sila ang nagturo sa atin ng loob kapwa diwa. Hindi tayo ang bumuo nun. Yun lang yung nakita natin sa journey nila. Kasi, sa gitna ng pagsubok nila, napakahirap ng pinagdadaanan nila. Pero, talagang nagawa nilang tulungan ang isa't isa, magtulungan, magbukas ng loob sa isa't isa. At dahil doon, naramdaman nila na hindi sila mag-isa. So, imbis na maramdaman mo na kulang ka sa panahon ng pagsubok, yung pagbubukas loob sa iba, nadagdagan yung resources mo, yung lakas, yung pag-asa. Yun yung nakita namin sa journey nila na kaya tayo nakabuo ng loob kapwa diwa. Dahil yun yung nakita natin sa halimbawa nila. Parang you guys just held them pero silang naglabas ng mga Tama. all of these things that came out of it, no? Yung kapwa-loob diwa nga. Talagang sila yung soul of it. Ngayon ko lang nalaman na sa kanila pala galing yung loob kapwa diwa. Parang the mission, it happened, parang it became clear Yeah. while they were there. It wasn't yun, okay, bago tayo pumunta doon, kapwa-loob diwa. Parang Yeah. nangyari, no? Very organic siyang nangyari. Ano nga ba yung talagang ibig sabihin na si loob kapwa and si diwa? Yung loob, yung pagkilala natin sa sarili natin, diba? Yung pakikinig natin sa sarili natin, yung pagkilala natin sa sarili nating nararamdaman, mga karanasan natin. Kasi para tayo makapagbahagi sa iba, para tayo makapagbukas loob sa iba, mahalaga kilala natin yung sarili natin at nabibigay natin yung pagmamahal at pagkalinga sa sarili natin. So, isa yun sa mga bagay na ginawa natin kasama ng mga teen cancer patients, mga nanay natin. As mental health professionals, yun yung itinuro natin. Nagbigay tayo ng safe space para doon. So, yun yung loob, yung pinagmumulan ng compassion natin. At kapag nakikilala natin kung sino talaga tayo, nakikilala natin yung biyaya ng buhay natin, parang natural lang talaga na magising tayo na yung kapwa-tao ko ay ako rin. Pareho din. Pareho kami. Meron kaming malalim na ugnayan. So, pag kinikilala ko sila, napapakinggan ko sila, nakikilala ko rin yung sarili ko. At nabubuo yun dun sa diwa. Yung diwa yung kapag nakikilala natin ang isa't isa, nare-realize natin na may responsibilidad tayo para alagaan, kalingain, mahalin ng isa't isa. At doon nabubuo yung pagiging komunidad natin. Yeah. Ang lalim ba? Medyo nasi-speechless nga ako sa sinasabi ni Doc Javi eh. It's very touching, no? Kasi when you started with saying self-care, pero actually, the self-care later on extends na wala nang separation, hindi na tayo hiwalay. Diba? Imbes na kayo at ako, naging tayo na, sabay natin tong lalakbayin. Kasama din yan ng mga puno sa paligid natin. Kasama din natin sila, di ba? Kaya sa Circle of Hope, yung tinuturo natin yung hingalangin. Kasi hingalangin is our way of connecting din with nature. Yung tinatanggap natin na oxygen, yun yung binibigay ng mga halaman, ng mga puno. So, wala talagang katapusan yung ugnayan natin sa sarili, sa isa't isa, at sa kapaligiran. So, the circle, it's not exclusive, no? It encompasses everyone. Walang hangganan. Walang hanggan. It's ever widening. Siyempre, naiintindihan ko na encompassing si Circle. Pero, anong ibig sabihin po nun para sa Circle of Hope? Sino nga ba talaga ang bahagi na ng Circle? Well, bahagi tayo ng Circle of Hope dahil meron tayong mga rules na ginagampanan sa programa. Ang mga community members natin, may mga bahagi sila ng Circle of Hope. No? At yung mga sumusuporta sa atin, lahat bahagi ng Circle of Hope. Pero, kung tutuusin, lahat tayo, walang hangganan talagang Circle of Hope. Kasi yung interconnection natin, hindi lang siguro natin agad-agad na naramdaman. Pero, we are all interconnected.
'Diba? Parang walang hindi nakaugnay Mm. sa atin. Okay, I love that. Yeah. I really love that. Doc Chubby, I'm curious naman sa'yo. Like, what is your Circle of Hope story? Siguro marami akong karanasan ng pag-asa, pero siguro isang matingkad sa akin. No? Siguro 1996, so 23 years old ako, tama ba? Tagal din mo na eh. Parang halos 30 years ago na yun. Nakaranas ako ng isang aksidente. Naglalakad ako, it was an ordinary day. At 8 a.m. in the morning, mag-enroll ako sa school, papasok sa gate, at siksaan ako. Nasagasaan ka? Siksaan ako ng isang, naniniwala ba kayo, na basta isang construction vehicle. Sobrang laki. Dahil ginagawa yung daan. Oh my gosh. Agaw buhay talaga yung sandaling yun. At yung mga naka-witness no incident na yun, hindi nila talaga inaasahan na mabubuhay ako dun sa nangyari na yun. May isang jeepney driver na nakita niya yung nangyari sa akin. Huminto siya, pinababa niya lahat ng sakay niya para madala niya ako sa ospital. Oh. At may mga ilang tao doon na sumama doon sa jeep at tumulong para madala ako sa ospital. 6 na buwan yung aking pag-recover doon kasi very serious injuries and talagang ilang araw na hindi talaga sigurado kung kakayanin ba Yeah. buhay. Pagkatapos ng 6 months, I had to recover kasi hindi ko alam makakalakad ba ako ulit or hindi. Yun, yung holding yourself through that time of prayer and trust and hope at sa mga taong nag-alaga sa'yo, sa mga kaibigan na sumuporta, syempre hindi ko makakalimutan, no? Sandali. It sounds like, of course, the accident itself was a big part of your life. Yeah. Pero para ang talagang nagstay sa'yo ay yung mga tao, si jeepney driver, yung mga tumulong sa'yo papunta sa hospital, yung friends mo, yung, kumbaga yun, yung circle mo at that time. Yeah. I can only imagine, you really need hope at a time like that. Oo. I mean, literally kasi kailangan ko ng dugo. Tapos nung nagkaroon ng call for blood donors, grabe, ang daming pumunta sa ospital. Parang never ending yung pila ng mga kakilala, kaibigan. Parang, wow! Sobrang biyaya. Kinikilabutan ako, Doc Jappy, kasi parang sa kwento nyo ko tunay na nakikita yung sinasabi nyo na the meaningful connections. Kasi nai-imagine ko in that moment, baka napaka-lonely nung experience. Pero in that moment na wala kayong kasama, all of a sudden, parang nagkaroon ng connection with people na hindi nyo naman kaano-ano. Would you say that parang in a way, yung mga tao na we're connected in Circle of Hope, hindi naman natin din sila kaano-ano. And yet, parang isa kayo sa talagang nandoon rushing to kind of be there for the people. Totoo yan, Mike. Parang hindi naman natin sila kakilala noon, di ba? Wala naman tayo ugnayan noon. Pero nung nagsimula tayong pumunta doon sa PGH at makilala sila, maging bahagi ng komunidad at binuksan nila rin ang sarili nila sa atin, pamilya na tayo ngayon. Di ba? Pamilya na tayo ngayon. At patuloy pa rin yung pagkikita-kita, pagsasalo-salo, at pagtutulungan, hindi natatapos kasi andito na tayo eh. Parang nakilala na natin na bahagi ng buhay natin ng isa't isa. Ang galing, no? From 1996 to 2015, Yes! no? Parang it really sticks. And ngayon, naka 10 years na ang Circle of Hope. Parang nakikita natin, ganon. Parang tuloy-tuloy siyang, it's like we're planting lang seeds and it's just growing and growing, no? And it came from, siguro pati yung ibang co-founders, may sarili silang kwento ng pag-asa Yes. na nagpupush sa kanila to also be there for the community. Yes. For those that we want to help and that we are more than willing to include in this circle. Yes. At kayo din. Ang dami na rin na itulong at nagawa para sa circle. Maraming salamat, Doc Javi, no? I guess to wrap up, paano nga ba natin matutuklasan ang ating misyon? Siguro babalikan natin yung loob. Okay. Yung loob kasi kailangan, siguro hindi man kailangan, pero
may imbitasyon, may paanyaya na mas makilala natin yung sarili natin. Kasi ang sarap din mabuhay na nare-recognize natin yung kakaibang biyaya na para sa atin. Diba? So, kapag ka napapakinggan natin yun, kapag hindi tayo nawawala sa busyness ng buhay natin, kundi sa pagsimula ng araw o sa dulo bago tayo matulog, parang kahit na kaunting panahon lang na, ano ba nangyari ngayon? Ano ba yung mga moments na naramdaman ko yung biyaya ng buhay? Parang small moments like that, mas nakikilala natin yung sarili natin at saka yung unique gifts na binibigay ng buhay sa atin, diba, ng Diyos sa atin. So, kapag nararamdaman at natutuklasan natin yun, parang mas nakikilala, nabubukas din yung isip natin dun sa, ano yung pwede ko ibahagi? Kasi parang walang mission kung hindi natin nararamdaman yung biyaya. Diba? Kasi yung mission nanggagaling yun dun sa pag-apaw. Apaw nung nararamdaman natin, natatanggap natin. Tapos, gusto nating ibahagi at alam natin sa pagbabahagi, nadadagdagan pa siya. So, yun, pakikinig, pagbabahagi, at pagiging bukas din dun sa matatanggap natin kapag nakibahagi tayo sa iba. Maraming salamat, Doc Javi, for spending this time with us and sharing such incredible insights on mission. Doc Javi, alam kong maraming mga tao ang naghihintay ng mga detalye din at magbigyan ng pagkakataong suportahan ang Circle of Hope. How can they be part of this Circle of Hope? Yes, maraming salamat din sa imbitasyon. Ang Circle of Hope kasi maraming siniserve na communities, no? Sa iba-iba nilang mental health needs. So, maraming paraan para supportan ng Circle of Hope. I mean, marami tayong volunteer mental health clinicians at mga professionals, katulad ni Jill na tumutulong sa atin. Pero, may iba't ibang pangailangan ng Circle of Hope. So, kung pakiramdam nyo, may tawag sa inyo at gusto nyo magbahagi, hanapin nyo kami sa Facebook, sa Circle of Hope CS. Yes. Mag-message kayo doon sa amin o puntahan yung website sa circleofhopecommunity.com at mag-usap tayo doon. Maari namin kayong kwentuhan pa tungkol sa iba't ibang paraan kung paano kayo pwedeng maging bahagi ng Circle of Hope. Thank you so much, Doc Javi. Before we let you go, just to close this very meaningful conversation, maybe you can leave some few last words, final words para sa ating mga nakikinig. Ano nga ba ang inyong pangarap para sa Circle of Hope? And ano ang inyong message sa mga tao who want to discover and live out their own sense of mission? Gusto natin talaga ay marami pa tayong komunidad na matulungan. At na ang mga komunidad na ito ay magkaroon ng kanilang kwento ng pag-asa sa pakikipagbahaginan sa isa't isa. Mahanap natin yung sense of companionship, connection, safety sa isa't isa. At yan yung gustong ihatid ng Circle of Hope sa ating mga communities. Pero sa ating lahat na makikinig dito, tayong lahat ay may mission at walang maliit o malaking mission kung pinapakinggan natin kung ano yung biyaya na pwede nating ibahagi sa iba. Kahit ito ay ngiti, kahit ito ay simpleng pakikinig dun sa kaskwela, kasama sa trabaho, kapamilya. Yun, mission na yun. Kasi binubuksan natin yung loob natin sa iba. Nandun yung invitation para sa lahat. Thank you so much, Doc Javi. We will start with that mission. Para na-challenge din kami. Okay, mission accepted. And thank you so much for being our special guest for our pilot episode ng Kwento ng Pag-asa podcast. Marami pa tayong very exciting and very interesting guests. You guys will see it in the following months. Yeah. And in between, meron tayong titawag na hingalang videos. That's correct. Isang malaking video project ang Hingalang at natutuwa kami na finally may papalabas na namin siya para sa inyong lahat.
Ang Hingalang video series ay series of videos kung saan mapag-uusapan natin ang iba't ibang konseptong psikolohikal, mga tips and tidbits, pero sa konteksto natin bilang mga Pilipino. So we hope you look forward to that as our second installment of Kwento ng Pag-asa Circle of Hope podcast. Inyong mapapanood ang first Hingalang video. Maibabahagi namin ito sa inyo finally. After that naman, mapapanood natin ang My Volunteer Story ng isa nating guest next month. okay. So, abangan natin kung kaninong story kaya to. Thank you. Maraming salamat din, Jill, for being here. Nakausap natin si Doc Javi today. Thank you all so much for joining us on this pilot episode of Kwento ng Pag-asa, the Circle of Hope podcast. Ako nga pala si Mike. Ako naman si Jill. And together, let us keep hope alive. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa aming pilot episode ng Kwento ng Pag-asa, the Circle of Hope podcast. Ito ang aming pabaon sa inyo. Ano-ano ang mga biyayang iyong naranasan sa inyong buhay at paano mo ito mababahagi sa iba. Para sa inyong mga kasagutan, feel free to share sa comment ng episode na ito on our social media platforms. Please like and subscribe Circle of Hope CS on Facebook and Instagram, and magkita-kita tayo sa next episode. Maraming salamat!